Purihin ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. At tayo pinagpapabot ng isang maluwalhating pagbati. Hallelujah sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God in our time. Sa ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda, sa lahat ng mga anak ng ating parents in the Lord, mula sa panganay hanggang sa bunso, sa ating po mga beloved ministers, sa mga apo at sa mga great-grandchildren. Hallelujah! Salamat sa ating mga Panginoon, sa ating mga kamanggagawa, sa lahat po ng aking mga mahal sa buhay dyan sa lugar ng La Union, sa Pilipinas. Hallelujah! Sa main church natin, hallelujah sa Pilipinas, nandun ang ating mga pastor. Hallelujah! Ang pinagbubukulan ng mga pagpapala nandun. Hallelujah, na patuloy tayong pinagpipray. Amen. Hallelujah, sa lahat po ng ating mga matatapat na mga kapatiran dito po sa UAE. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa buong mundo. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating mga, hallelujah, mga kamanggagawa dito sa lugar na ito. Hallelujah. Na tunay na hallelujah, ang iyong paglilingkod sa malapay na hindi po nawawala ng kabuluhan. Nakikita tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating pagtitiis, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa ating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, nandyan palagi ang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat na po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, dito po sa Dubai, sa lugar po ng Abu Dhabi, dyan po sa Fujairah, hallelujah, sa napunta natin na lugar doon sa kay Brother Renante, salamat sa ating mahal na Panginoon. Azman, hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat na po na meron tayong mga kapatiran, hallelujah, na kung sa mga kapatid ko talagang pagsikapan natin na makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya nga sa gabi na ito, ang ipipreach ko sana mga kapatid ko, yung hallelujah, yung talagang dapat may tanim sa ating puso't kaisipan na ito pong in the name of dearest Jesus Christ. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa pangalan ating pinakamamalap ng Jesus, ay merong kaligtasan. Amen. Amen. At sa ating mga kapatiran, sumabay po kayo sa ating, hallelujah, pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga beloved viewers. Napakahalaga po nito. Hallelujah. In the name of our Lord dearest Jesus Christ. Dahil ito ang ating kailangan. Amen. Hindi natin kailangan ng reliyon, hindi natin kailangan ng sekta denominasyon, at hindi natin kailangan sa ating buhay yung mga kinagis na nating pananampalataya. Ang kailangan lang natin sa ating paglilingkod sa Diyos yung tagapagligtas, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Bagamat sinasabi nga natin, nakilala natin ang Diyos, mahirap po pagka hindi kayo kilala ng Diyos. Amen. Dahil lahat ng tao nagsasabi, kilala nila ang Diyos. O miski bata, kilala ang Diyos. Hanggang sa pinakamatanda. Pero ang return, ang mahirap, yung hindi ka kilala ng Diyos. Dahil nga yung iba, hindi alam kung sino ang Diyos na tinatawagan. Pero itong ating pag-aaralan sa gabi na ito, sa oras na ito, hallelujah, maitim mo sa ating puso't kaisipan na napakahalaga pala. Amen. Pakibasa sa English tsaka sa Tagalog. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Acts, chapter 2, verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call in the name of the Lord shall be saved. Amen. At mangyari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Praise the Lord. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen.
Kaya walang ibang tagapagligtas kundi ang ating mahal na Panginoon. Basa yung Acts chapter 4 verse 12. Tuloy-tuloy na yan, pagkabasa lahat. Amen. From the Acts of the Apostles, chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other under the heaven, giving among men whereby we must be saved. Tagalog. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat na ikaligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Na kung saan mga kapatid ko, ang pangalan ng tagapagligtas, walang iba yung Diyos na nagkatawang tao. Si Dearest Jesus. Amen. At siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako, tayong lahat na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Amen. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan, tinawag niya ang lahat ng mga may karamdaman, may mga problema, magulong pamilya, lahat na nangangailangan ng pagbabago. Tinatawag na mahal na Panginoon. Anong sabi? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Kaya ang bawat lumalapit sa mahal na Panginoon, sa tiyak na bagay, merong matatanggap na pagpapala. Amen. Gagaling ka, babaguhin ka, magbabago ang buhay mo, magkaroon ng kalutasan ng problema mo, iingatan ka ng mahal na Panginoon, pagpapalain ka sa physical, material, financial, spiritual. Higit sa lahat, ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya nga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natatapos dito sa sanlibutan, kundi sa langit ang katapus-tapusan. Amen. Dahil tayo, sabi nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ikaw mismo na lumalakad sa paglingkod sa mahal na Panginoon, makikita mo ang gabay at patnubay ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya anong sabi diyan sa Acts chapter 4, verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Sunod ulit ang basa. Matthew chapter 1, verse 21. 1 John chapter 5, verse 20. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 1, verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sa Tagalog. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa mga kasalanan. Amen. Sa kanilang mga kasalanan. Binanggit na dyan yung pangalang Jesus. Amen. Doon sa unang talata na binasa natin sa Acts 2:21, Acts 4:12, hindi pa nababanggit doon. Basang binabanggit doon, Panginoon. Panginoon ng langit. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Siya yung Diyos na nagkatawang tao upang sino man maniwala at sumampalataya sa Kanya ay maligtas. Ito sa Mateo 1:21. At siya yung manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa Kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat na nandito sa sanlibutan, hindi naman natin may pagkakaila, dumanas tayo ng maruming pamumuhay. Bisyo, kasalanan. Amen. At kung ano-ano pa. Sa kabila ng tayo nagsisimba, nagdadasal, hindi natin kayang mabago ang ating mga buhay. Amen. Kaya ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, nung tayo nasa reliyon, tayo po nasa iba't ibang sekta, grupo ng pananampalataya, ang ating pagtawag sa Diyos, hindi napapakinggan ng Diyos. Sabi ng Biblia, bingi ang Diyos ating mga panalangin. Dahil yung ating kasalanan, na ating ginagawa, yun ang nagiging dahilan upang ang Diyos at ang tao ay magkalayo.
Yan ay nasa Isaiah 59, verse 2. Yung verse 1, hindi maiksi ang kamay na mahal na Panginoon para ikaw ay hindi maabot. Amen. Hindi bingi ang Diyos para hindi mapakinggan ang ating mga panalangin. Pero itong nandito sa may verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Amen. Yung ating mga kasalanan ang naging dahilan, maliit at malaking kasalanan, parehas. Amen. Kaya kung tayo naglilingkod sa Diyos sa mga panahon na yan, sabi nga nila, kilala ko ang Diyos. Ang mahirap, baka hindi ka naman kilala ng Diyos. Kilala mo nga ang Diyos. O anong pangalan ng Diyos, hindi natin mabanggit nung araw. Basta sabi natin, ako'y mayroong Diyos sa pinaglilingkuran. Wala namang tao na nabubuhay sa sanlibutan ito na ipinanganak, ang Diyos niya'y demonyo. Basta sinasabi lang, kilala ko ang Diyos. Pero alam nyo, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, meron din pala mga grupo ng pananampalataya na ang Diyos nila ay demonyo. Merong Church of Satan. Amen. O yung mga naglilingkod doon, anong Diyos nila? This is Satanas. Kaya nga, Church of Satan. O meron Satanism Church. O yan, iba na naman yan. Yung gumagawa ng kasalanan, lahat ng tao na gumagawa ng kasalanan, inaalipin ng demonyo. Amen. Kaya kahit na ikaw ay wala sa grupo na yan, ikaw ay hindi nasa kanilang sekta pananampalataya, pag ikaw ay inaalipin ng demonyo, ang kumikilos sa iyo ay si Satanas. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na din makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na hindi makarinig. Amen. Kaya salamat sa ating mga Panginoon, ipinangaral ating mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang totoong salita ng Diyos. Amen. Ating beloved Mama Dear Stand Pastor Nina Comon Almeda, the Almeda Children ngayon, at mga nauna manggagawa, at sa lahat ng lugar ng ating banal na gawain. Kaya ang ating gawain ay Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang salita ng Diyos, yun ay may kapangyarihan ng tao magbabago. Amen. Sa Diyos ay merong himala. Amen. Kung walang himala sa inyong pananampalataya, paano masasabi na kayo naglilingkod sa Diyos? Kung hindi kayo nagbabago, paano nyo masasabi na naglilingkod kayo sa Diyos? Kung hindi nyo natanggap ang Espiritu ng Diyos, paano nyo masasabi na kayo'y tagalangit? Yan sabi ng Biblia, kailangan natin ang totoong paglilingkod sa Diyos. Yung ating mga panalangin pinagkikinggan ng Diyos. Amen! Sino ang totoong Diyos? John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know Him that He is true. That is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng pagkaunawa upang ating magkilala siya na totoo at ay nasa Kanya na totoo sa mga tuwid ang Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang liwanag ng salita ng Diyos. Si Dearest Jesus Christ, siya pala ang tunay na Diyos. Kaya ang sanlibutan, ang kailangan natin wala iba kundi si Dearest Jesus. At kung nais mo ng kaligtasan at buhay na wala hanggan, pag tinanggap mo, malabay Jesus, yung sariling tagapagligtas, mapapatawad kayo sa iyong kasalanan.
Magsimula na ikaw ay magbabago. Therefore, if any man be in Christ is a new creature. All things shall pass away. Behold, all things shall become new. Amen. At ang Diyos sa paglilingkuran mo, magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. At kapag ikaw ay nagsimula na maglingkod sa mga Panginoon, ikaw ay magiging buhay na patotoo na. Amen. Sa ating reliyon, ang pinaglingkuran natin, patay na Diyos. Kaya wala tayong patotoo. Nakapako ang Diyos natin. Nakadikit sa dingding. Mga graven images ang ating Diyos-Diyosan. Kaya wala tayong patotoo. Hindi sila nakakilos sa ating buhay. Hindi tayo nakatanggap ng kagalingan ng ating karamdaman. Hindi tayo nagbago, walang himala. Sa madaling salita, ang ating mga panalangin hindi napapakinggan ng Diyos. Pero salamat sa Ebanghelyo ni Kristo. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen. Lumakit ngayon ang kapangyarihan. Amen. Lumakit sa ating banal na gawain ng mga himala. Kaya yung himala na ginagawa ng mga Panginoon, para lang sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya kapag hindi totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, hindi ka makakatanggap ng himala. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Hindi matatanggap ng isang tao ang Espiritu ng Diyos kapag hindi totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran niya. Pero salamat sa Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry, ang Diyos natin ay totoo. Nagbago tayo, meron tayong patotoo. Pinagaling tayo, meron tayong patotoo. Pinagpala tayo, meron tayong patotoo. Natanggap natin ang Espiritu ng Diyos dahil ang Diyos ay gumagabay sa atin. Everybody say, praise the Lord! Yan ang sabi ng Matthew 1:21. At siya'y manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dito tayo sa John chapter 3 verse 17. Amen. Praise the Lord. From the Gospel according to St. John, chapter 3, verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, Hallelujah. but the world through Him might be saved. Amen. Tagalog. Sapagat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang liwanag ng salita ng Diyos. Amen. Upang maligtas yung mga maglilingkod sa Diyos. Kaya kung di ka maglilingkod sa Diyos, anong mapapala mo sa sanlibutan? Hallelujah. May problema ka na, may sakit ka na, magulo ang buhay mo, mahirap ka pa. Saan ka pa pupunta? Sa impyerno dahil wala kang tagapagligtas. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, lahat ng kahirapan ng buhay aalisin ng Diyos. Pagpapalain ka, amen. Kaya dito sa ating gawain, mga kapatiran, sabi nga dati, mga isang kaig, isang tuka. Kaig ng kaig, wala na matuka. Wala na makain. Oh. Pero salamat sa mga Panginoon. Magmula nung sila naging matapat na naglilingkod sa Diyos, sumunod sa utos ng Diyos. Ang pagpapala, umahabol sa kanila, nag-overtake pa. Amen! Ganon ang pangako ng Diyos. Kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya, lahat ng mga pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. Amen! Kaya sabi nga ng ibang mga kapatiran, magmula nung sila nandito na, pinasagana ng Diyos ang kanilang mga buhay. Amen!
Kaya paano ka hindi maglilingkod sa Diyos? Pasasaganain ka pala ng mahal na Panginoon. Pagagalingin ka pa. Pagpapalain ka na sa physical, material, financial, spiritual. Oh, dito ka sa sanlibutan, meron ka na kagad langit na matatanggap. Dahil yan yung pangako ng Diyos eh. Amen. Physical blessing, good health. Amen. Material blessing. Sabi nga, yung mga kapatiran, pinagpala, meron na silang mga bahay at lupa. Meron na mga sasakyan. Financial blessing. Ayan. Dati, maliit ang sweldo. Ngayon, ang kanilang mga amo na hipo, na increasean ng kanilang mga sweldo. Amen. Financial blessing. Oh. Last, spiritual blessing. Hindi ka alipin ng kasalanan. Amen? Oh, hindi ka na gumagawa ng masama. Kasi spiritual ka na eh. Anak ka na ng Diyos. Amen? Malalaman mo na ikaw ay namumuhay na nasa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Romans 8:14, lahat ng pinapatnubaya ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Acts 3:6. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Acts, chapter 3, verse 6. Then Peter said, silver and gold I have none, but such I have, I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Praise the Lord. Amen! O yan ang sabi ng Biblia, nangyari sa atin yan. Amen! O mga may sakit na mga kapatiran natin, mga bedridden, yung iba nga, pinupuntahan pa sa ospital, wala nang pag-asa. O? Mamamatay na may sakit, mamamatay na mahirap, mamamatay na problema ang kanyang talagang babaunin sa libingan. O di kawawa yung mga maiiwan, problema rin ang mamanahin nila. Yung iba nga hindi kayamanan ng pinamamana karamdaman. Yung cancer, nililipat. Yung diabetes, nililipat. Yung asthma, nililipat. Sa pamilya, karamdaman ng pinamamana. O? Kasalanan, bunga ng kasalanan. Kasi ang tao mamamatay na makasalanan, walang tagapagligtas sa impyerno. Yun ang mamanahin ng mga ayaw maglingkod sa Diyos. Pero dito sa atin, sa panalangin ng ating mahal na pastor, sabi nga, hindi siya ang nagpapagaling. Ang ating mahal na Panginoon nagpapagaling. Amen! Sabi ng mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka sa iyong karamdaman. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, maalis sa pangalan ni Jesus. Amen! Mga bisyo, maalis. Maraming bisyo. Hindi lang lalaki ang may bisyo, pati babae may bisyo. Amen! Ang pamilya natin, sa ating pamilya, bihira yung walang bisyo. Lahat mayroong bisyo. Pag alipin ka ng kasalanan, hindi ka naglilingkod sa Diyos, nandyan talagang bisyo. Kasi ang demonyo gusto niya mamatay ka na may bisyo para tuloy ka na sa impyerno. Gusto ng demonyo mamatay ka na may problema. Gusto ng demonyo masama ang maging buhay mo. Pero salamat sa mahal na Panginoon, magmula nung nandito tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang natanggap natin ay kaligtasan. Amen! Sa pangalan ni Jesus, tayo lahat ay napatawad sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, sa panalangin natin, mga Pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, and time prophet of our loving God, lahat tayo pinagpala ng Diyos, naging tunay na anak ng Diyos. Amen! Kaya natagpuan natin sa ating banal na gawain yung 1 John chapter 5, verse 20. Praise the Lord. From the book of 1 John chapter 5, verse 20.
And we know that the Son of God is come, and he hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Si Didis Jesus ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dito tayo sa Jude chapter 1, verse 21 up to 25. At 1 John chapter 1, 29 at Acts chapter 2, verse 28. Amen. From the Epistle of Jude, chapter 1, chapter 21, verse up to 25. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life, and some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Tagalog, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen! At ang iba'y nag-aanilangan ay inyong kahabagan. Hallelujah. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kaapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa kapagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harap ng kanyang kaluwalhatian. 25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Amen. Praise the Amen! Lord. Everybody say praise the Lord! Yung verse 23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Oh, yan, napakaliwanag pala. Ang mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, naghihintay na sa inyong apoy ng impyerno. Ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, ayaw kayo mapahamak na mahal na Panginoon, kaya pag nabasa niyo ito, nais na mahal na Panginoon maglingkod tayo sa Kanya. At ang iba inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. At ang iba inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Amen! Verse 25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Everybody say praise the Lord. Kaya gospel is the power of God unto salvation. Amen. Pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, mapatawad ang kasalanan mo dahil ang Diyos mismo ang tumubos ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya kung may karamdaman ka, maglingkod ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, isang tiyak na bagay, pagagalingin ka ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Last two chapter,
John 1:29, Acts 2:38. Praise the Lord. From the book of John, chapter 1, verse 29. The next day John said Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan ni Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, Narito, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan na imo. Hallelujah. Acts 2:38. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Praise the Lord. At sinabi sa kanila ni Pedro, Magagsisi kayo at magpabautismo, bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan, at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi dyan sa John chapter 1 verse 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Wala palang ibang makapagpapatawad ng kasalanan at makapag-aalis ng ating kasalanan. Si dearest Jesus lang. Amen. Sa Acts 2:38, ano sabi? At sinabi sa kanila ni Pedro, Magagsisi kayo. Mga viewers, magsisi na. Kayo'y magsisi kayo. Kayo ay magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen! Wala palang ibang layunin ang ating mga Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, kundi ang lahat ng lalapit sa kanya ay iligtas. Amen! Kaya kung may sakit ka, ang mahal na Panginoon, nais ng Diyos pagalingin ka. Dearest Jesus is the greatest physician. Amen! Bakit ko nasabi? Mula ulo hanggang talampakan, alam ng mahal na Panginoon ang spare parts ng ating katawan. Amen! Kaya kung maglilingkod ka sa mahal na Panginoon, alam mo na, ang paglilingkod sa Diyos ay kaligtasan. Kaya kung nais mo mapatawad ang iyong kasalanan, tanggapin mo malabay sa Kristo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, at pagkatapos matanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Amen! Matatanggap natin ang pagpapala, matatanggap natin ang kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Yan sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, sa lahat ng mga anak ng Diyos, nandito na tayo sa buong katotohanan. Amen! Buong katotohanan, ang ating sinasabi rito ay talagang salita ng Diyos. Amen! Ang ipinangaral ng ating mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, ay totoong salita ng Diyos. Kaya merong power of God, merong anointing power of God. Amen! Yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang ipinangaral, yan ang ating natanggap. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Amen! Ganon din ating beloved Mama Dear Stan Pastor Lina Comon Almeda. Ang salita ng Diyos na ipinangaral ay totoo. Gospel is the power of God unto salvation. Amen! Kaya nang sabi ng Apostol Pablo, hindi ko kinahiya na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan upang tao ay maligtas. Kaya sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dumami ang ating mga gawain, dumami ang ating mga patiran. Bakit? Ang natanggap nila dito ay totoong turo at aral ng salita ng Diyos. Amen! Totoong Ebanghelyo ni Kristo ang natanggap. Everybody say, praise the Lord! Ang ating mga kapatiran,
lahat ng ating mga hallelujah, na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, tignan nyo, may mga sakit sila. Pero nung sila nagpatuloy na dumalo, nagulat na lang sila na wala na yung mga sakit nila. Amen! Yung mga nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, dati may mga bisyo. Nadidinig naman natin yung mga patuto ng mga kapatiran. Talagang may mga bisyo. Meron din silang reliyon na inaaniban. Pero hindi sila nabago. Yung kanilang reliyon, naging palamuti lang ng kalang buhay. Bakit? Religion is man's way. Pati si Satanas, merong reliyon. Kaya kapag ikaw ay naging miyembro ng Church of Satan, Satanism Church, pag ikaw ay hindi pa nagbabago at wala kang tagapagligtas, kahit hindi ka nila miyembro, parang nandun ka na rin. Bakit? Ang kasalanan na magbubulid sa iyo sa impyerno. Amen! Kaya salamat sa ating mga Panginoon, sa mga kapatid na tinawag ng Diyos. Tayong lahat ay nabuksan ang ating kaisipan. Amen! Na ang ating kaligtasan, walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus. Yung 1 John chapter 5 verse 20. Amen! Walang ibang tagapagligtas kundi ating pinakamamahal na Jesus. At walang ibang buhay na wala hanggan kundi ating pinakamamahal na Jesus. Amen! Kaya siya ay Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako, tayong lahat, ay maligtas. Salamat sa mahal na Panginoon. Meron Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron tayong totoong pastor na ibinigay ng Diyos. Amen. Kaya sa ating mga minamahal ng mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, na issue ng kaligtasan, ito ng takdang oras. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Habang umaawit tayo sa ating mga viewers, sa lahat ng mga kapatiran, awitan natin ang mahal na Panginoon. Kay buti-buti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen! Mahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa mahal na Jesus na tayo lahat ay mapatawad sa ating kasalanan. Dahil sa mahal na Jesus, mapatawad ang ating mga viewers sa ating mga kasalanan. Pagalingin ng Diyos sa ating karamdaman, magbago tayo. Hallelujah, bang inaawit natin ito. Sa lahat ng mga kapatid na nakakalam ng awiting ito, sumabay tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Thank you, Lord, for the gospel, the power of God and salvation. Thank you so much, Lord, for the gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dear Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah! Lord, my physician, Lord God. Thank you so much, Lord. Hallelujah, Lord Diyos. Nagpapagaling ang karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagpapago ng mga buhay. Ikaw ang Diyos ang bibigyan sa amin ng pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Hallelujah! Buti mo, Wala kang kasing buti, mahal na Panginoon. Hallelujah! Wala kang kasing pangit, mahal na Panginoon. Hallelujah! sa bawat Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! magmahal. Ang iyong gawa ay pasawalan ka. Hallelujah! Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti Diyos sa akin ay nagmamahal.
Diyos. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Dakilang Diyos ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Thank you, Lord, for your sweet spirit, O Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos ang Panginoon. Maraming salamat po, mga Panginoon. Tunay na At tagpuan ka ika'y namin. walang katulad. Ikaw ay Diyos sa totoo. Ikaw ay Diyos sa nagmahal sa amin. Hallelujah. Sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Praise the Lord. Sa lahat natin minamahal na mga kapatiran, kung meron tayong mga loved ones na mga nanonood, sumusubaybay sa ating banal na gawain, sa ating mga beloved viewers, sa amang kayo naroon, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Mahalaga ito. 4 requirements of the gospel for your salvation. Faith, pananampalataya, ay kailangan natin. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala at sumampalataya na merong Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Kung hinahanap mo, mahal na Panginoon, nahihirapan ka na maghanap, nandito na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang iyong panalangin, pakikinggan ng Diyos. Dahil ang Diyos na narito ay totoo. Kaya ang sabi, pananampalataya na kukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa ay pagsisisi. Pagsisihan mo yung kasalanan. Yung nabasa natin kanina, kasalanan natin ang naging dahilan upang ang tao at ang Diyos ay magkahiwalay. Kaya kapag nagsisi ka sa iyong kasalanan, yun ang simula na ikaw ay makakalapit na sa Diyos. Ang pagsisisi ay totally pagtalikod sa kasalanan. Godly repentance. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para ikaw ay tuloy-tuloy na magbago. Maugasan ka sa lahat ng kasalanan. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilubog ka doon sa tubig. Simbolo na ikaw ay ibinaon doon para sa iyong kamatayan. Pagbango mo doon, ikaw ay bago ng nilalang. Inilibing ang kasalanan mo doon sa tubig, ang karamdaman mo, sinama na doon, ang problema mo, ang bisyo mo, sinama na doon. Pag ikaw ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Jesus, hindi ka lilipat ng reliyon kasi yan ang sinasabi ng iba. Bago na namang reliyon, bago na namang katuruan. Hindi. Magkakaroon ka lang ng tamang relasyon sa Diyos. Yan ang isipin mo, magkakaroon ka na ng tamang relasyon sa Diyos. Doon nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang pang-apat, kailangan mo ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya yung 4 na reglamento ng kaligtasan, napakahalaga. Pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating pinakamamahal Jesus, pinagkalooban ng Diyos karapatan na maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen!
Kaya masasabi mo sa iyong buhay palagi, kay buti-buti ng Diyos. Amen! Tayo manalangin sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga baguhan, mga bunga ng ating mga kapatiran ng mga baguhan. Sumunod sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin natin, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal pa ng Jesus, ako po'y nagbabalik loob na sa iyo. Mingi ako ng tawad sa lahat na yung makasalanan na gawa. Magmula ko ibiisilang hanggang sa oras na ito. Nagbabalik loob na ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas. Amen.